Nasa bingit ng kamatayan, pero tingnan mo yung ginawa ng Panginoon. Watch this video. Ang totoong Diyos na nakilala ko, makapangyarihan siya. Yung sinasabi na nila na si Allah, wala yun. Nagalit ako. Ang pagkagalit ko, sabi ko, ito ng pagkakataon na patayin ko na siya. Ito ng ganito nang nangyari. Kasi yung kuha namin, di ba sa bilangguan, may CR kami. Sabi ko, tol, punta tayo sa CR. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, punta lang tayo sa CR dahil meron ako itatanong sa iyo. Pinakamatinding tanong. Huling na itong itatanong ko sa iyo. Di sumama naman siya kasi magkuha na siya parang kuha na siya, nawala na sa kanya yung pangamba, wala na siya kanya yung magdududa ka So, pa. parang, yung, ano niya, parang masaya na siya. Parang Masaya. Oo. alam mong iba yung aura niya. Aura niya, parang kuha na, wala na yung galit, puot. Parang peace ang nasa isip Oo, niya. masaya siya. Sabi niya, pagdating namin sa CR, sabi niya, ano yun, kapatid? Sabi ko, pinaupo ko siya. Opo. Sabi ko, nag-utos, sabi. Dala ko haragad yung binunot ko yung baril. Nag-utos yung mga kapatid natin na ako ang papatay sa'yo. Kasi naniwala ka sa hindi dapat na paniwalaan. Do, hindi na siya magdugtong pa ng kwan doon, sabi niya sa akin. Tinutok ko na yung baril. Sa ulo niya? Hindi, tutok Sa ko kanya? talaga. Kasi malayuan kami. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, nag-utos yung mga kapatid natin na patayin kita. Sabi niya, bago mo akong patayin, magsalita muna ako sa iyo. Hindi, nakatutok ako. Opo. Nakatayo ako Wala pong tao? Walang tao sa CR. Open yung CR namin . Yung sa ilalim, kuwan talaga, yung hindi binubuhusan. Sabi niya sa akin, bago mo ako patayin, pakinggan mo muna itong sasabihin ko sa iyo. Nakinig ako. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, mapatay mo man ang aking katawang lupa. Yun ang kuwan na, magaling na talaga siya magsalita ng salita ng Panginoon. Sabi niya, kapatid, mapatay mo man ang aking katawang lupa, ngunit ang aking espiritu at kaluluwa, babalik sa aking pinaglingkuran. Ang Diyos na buhay, sabi niya, doon sa kinatatayuan ko, doon na talagang naghimala ang Panginoon. Sa pagtutok ko ganon, ang nadama ko, mayroong tumusok sa akin dito. Opo. Na matulis, na malamig, na kunwari ko'y parang yelo. Hanggang dumaloy na hanggang sa talampakan ko. Pag ganun ko sa baril, nanigas na yan. Hindi ko na makalabit. Kasi para kung estatwa, doon sa sinasabi niya, hindi na ko, sinampal niya ako. Lumapit siya, sinampal niya ako. Sabi niya, naghimala na ang Panginoon sa buhay mo. Sabi niya? Sabi ko nga sa'yo, totoo. Parang wala. Parang wala lang. Ngunit nagbigay ng katanungan sa buhay ko. Yung katanungan na yun, na hindi nawawala sa puso ko at sa isipan ko. Sabi ko, ibang klase. Naramdaman ko. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. At kaya niya pa rin gumawa ng milagro hanggang ngayon. Kung papakinggan nyo, kung panonoorin nyo buong storya, nakaka-bless. Dalawang Muslim ito na magkakapatid at parehong nasa bilangguan. Yung isa halos 8 buwan na nabartolina, pero naghimala yung Panginoon nung may pinadala siya na isang pastor para mangaral sa kanyang kapatid. At doon nagsimula na magbago ang kanilang buhay at pinatunayan ng Diyos na kaya niya pa rin gumawa ng great things sa mga tao. After kong manood ng video ito, napaisip ako, ano kaya kung nasa langit na tayo? Siguro grabe yung pagsamba natin sa Diyos at hindi siguro magiging silent ang heaven. Not only sa ating pagsamba, but
these testimonies na ating madinig sa kapwa natin Kristiyano, sa kapwa natin mananampalataya, not pointing towards ourselves na tayo ang natataas, kundi pointing towards Jesus, the one who saved us, the one who ransomed us and purchased us by His blood. God bless.